Barangay Love Stories. Love Stories. Tiwala ang isang bagay sa mundo na mahirap buuin pero madali lang sirain. Sa isang iglap ay maaari itong mawala dahil lamang sa mga maling desisyon na nagagawa natin. Ikaw kapuso, paano mo binubuo ang tiwalang nasira na? Dear Papa Dudut, marami na akong napakinggan sa inyong programa na niloko, iniwan at kung ano pa. Lagi akong galit kapag ang mga letter sender ninyo ay hindi ginagamit ang utak para ayusin ang problema nila. Pero hindi ko inakala na ang pinagdadaanan ng ilan sa mga letter senders ninyo ay mararanasan ko rin pala, Papa Dudut. Ako po si Gwen, 42 years old at isang sari-sari store owner. Ang kwento ko po ay nangyari noong pandemic pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on ang puso ko mula sa nangyari noong panahong yon na siyang nagpabago sa buhay ko. Isa po akong single mother na may 2 anak, 10 years old at isang 7 years old na parehong babae. Ang ama nilang si Lowell ay nakilala ko sa isang family gathering. Isa siya sa mga kaibigan ng pinsan ko na una kong nakita noong nag-celebrate ang lolo ko ng kanyang 90th birthday. Makulit na tao si Lowell, Papa Dudut. Kaya ko nga siya napansin noon dahil masyadong bida-bida ang personality niya. Naipan niya ang pamilya ng celebrant kung umasta noong party. Pero kahit na ganoon ay nagustuhan ko ang ugali niyang yon. Magkaiba man kami ng personality ay mabilis kaming naging close sa isa't isa. Simula nung araw na nagkakilala kami ay hindi na namin tinantanan ang isa't isa. Kalaunan ay nagkamabutihan kami at pumasok sa isang relasyon. Ang problema, Papa Dudut, ay hindi noon pabor ang mga magulang ko kay Lowell. Una ay wala kasi itong trabaho at puro lakwat siya ang inaatupag. Sa katunayan, ang pinsan ko na kaibigan niya mismo ay hindi rin pabor sa aming dalawa. Pero dahil mahal ko ay ipinaglaban ko si Lowell. Ito ang dahilan kung bakit ako nalayo sa mga magulang ko, Papa Dudut. Magpahinga ka muna dyan. Kanina ka pa nagbubuhat ng gamit natin. Heto yung lalagyan mo, pinuno ko ng tubig. Uminom ka muna. Salamat, Han. Unahin ko na lang muna itong mga gamit sa kusina para makapagluto tayo ng pagkain. Marami pa bang gamit sa labas? Konti na lang. Yung nabili ko lamesa at upuan na lang yung mga kailangang ipasok. Mabuti na lang nakahanap tayo ng mumurahing gamit, ano? Oo nga eh. Second hand pero matibay pa naman. Sa tingin mo, Han, tama ba tong ginawa nating pagbukod? Bakit? Nagsisisi ka na ba? Hindi naman. Iniisip ko lang kung kaya ba nating panindigan tong ginawa nating desisyon. Kakayanin natin to. Sana nga. Huwag ka mag-alala. Maninibago lang tayo sa simula. Pero kapag nagtagal, masasanay din tayo. Ayoko lang kasing mapahiya sa mga magulang natin. Baka sabihin nila tama sila kapag hindi natin naipakita sa kanila na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Wala ka bang tiwala sa relasyon natin? Meron naman. Pero ano bang meron tayo ngayon? Hindi ka stable sa trabaho mo. Ako naman nakaasa pa rin sa magulang. May trabaho nga ako pero on call lang. Ngayong ayaw na tayong suportahan pareho ng mga magulang natin. Saan tayo hihingi ng tulong kung sakali? Huwag mo munang isipin yan. Alam mo, kaya minsan hirap umusad ang buhay ng isang tao kasi pinoproblema na kagad nila yung future nila. Hindi mo naman malulutas yun ngayon. Kasi hindi pa nga nangyayari. Kaya walang sense na problemahin yan ngayon. Pero hindi ba mas maganda na handa tayo kapag dumating yung problemang yun? Oo, paghahandaan natin. Pero wag problemahin. Magkaiba yun, Han. Tignan mo,
Nai-stress ka na kagad kalilipat pa lang natin dito. Hindi ba dapat masaya tayo ngayon? Kasi sa wakas, naipaglaban natin yung pagmamahalan natin? Tama ka nga. Masyado lang ako nag-overthink. One step at a time lang. Harapin na muna natin kung ano yung meron tayo ngayon. Patunayan muna natin sa kanila na kaya nating hawakan ng buhay natin. Kahit bata pa lang tayo. Kaya natin to. Oo, kaya natin to. Kailangan nating kayanin to, lalo na't madadagdagan ang pamilya natin. Madadagdagan? Paano? Magkakaroon na tayo ng babyhan. Ha? Buntis ka? Totoo? Oo, buntis ako. Woo! O tama na sa Yun! kakatalon. Baka mamaya matumba ka dyan. Masaya lang ako kasi magiging tatay na ako sa wakas. Kailan mo pa nalaman? Last month ko pa alam. Matagal ko nang napapansin na may kakaiba sa katawan ko. Nung nagpa-check up ako sa OB, nakumpirma nga na buntis ako. Last month pa? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Natakot kasi ako eh. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon nila mama at papa. Pero dahil sa baby na to sa tiyan ko, nagkaroon ako ng tapang na ilaban ka. Na ipaglaban tong relasyon natin. Magiging pamilya na tayo sa wakas. Nagkaroon na kagad ng bunga tong pagmamahalan natin. Tignan mo, marami naman pala tayong dapat i-celebrate ngayon eh. Nakalipat na tayo sa sarili nating bahay. Magkakaroon pa tayo ng anak. Sobra-sobrang blessing na to. Kaya dapat mas lalo mong hindi ini-stress ang sarili mo. Di man sigurado tong direksyon na pinili natin. Kakayanin ko lahat ng pagsubok na ibabato sa atin basta magkasama tayong dalawa. Oo, kakayanin natin lahat ng problema basta magkasama tayo. I love you, Han. I love you too, Han. Papa Dudut, early 20s pa lamang kami noon ni Lowell nung bumukod kami. Mga bata kung tutuusin. Hindi pa namin gaanong gamay ang reality kaya labis-labis ang mga desisyong nagagawa namin. Ipinaglaban namin ang pagsasama namin kahit na para bang lahat ng tao ay hindi gusto ang relasyon naming dalawa. Akala ko noon, kakayanin na naming bumukod. Nung nakaalis kami sa poder ng mga magulang namin ay sakalang namin napagtanto ang katotohanan. Mahirap pala ang bumukod. Wala naman akong stable na trabaho noon at pa-extra-extra lamang ako kung saan-saan na may pagkakakitaan. Sa kabilang banda, contractual naman si Lowell at wala ring kasiguraduhan ang kanyang trabaho. Kahit na ganoon ang kinalabasan ng paglaban namin sa pag-iibigan naming dalawa ay sinikap namin ni Lowell na panindigan ang mga naging desisyon namin. Gamit ang maliit na puhunan ay nagtayo ako ng sari-sari store sa tinutuluyan namin. Doon kami kumuha ng pambayad sa mga gastusin namin, Papa Dudut. Hindi man kami kasal ay naging maganda naman ang pagsasama namin ni Lowell. Masaya kami kahit na hikahos sa buhay. Ang problema nga lang, hindi kami mapapakain ng pagmamahal lamang. Lalo na noong pinanganak ko ang panganay ko. Dahil wala nang ibang matatakbuhan ay nagpatulong ako sa mga magulang ko para mabayaran ang mga gastusin sa panganganak ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at ang tampo at galit sa akin ng mga magulang ko noon ay napawi noong nakita nila ang apo nila. Sa huli tinanggap na lamang nila ang pinili kong direksyon ng buhay ko. Tinulungan nila kami ni Lowell sa ospital at sa isang iglap ay nawala ang alitan sa pagitan namin ng pamilya ko. Oh Han, bis ka. Saan ka pupunta? Mag-grocery ako. Paubos na yung mga paninda ko sa store. Talaga? Parang kailan lang nung huling namili ka ng paninda mo ah. Dumami yung bumibili sa atin kasi nagsara yung store dun sa may kanto. Ganon? Bakit daw nagsara? Di ko alam eh. May sakit ata yung may-ari. Wala nang magbabantay kaya nagsara na lang sila. Sayang naman. Matanda na rin kasi yun. Nung bagong lipat lang tayo, marami na siyang nakukwento sa akin na nararamdaman niya sa katawan. Eh di wala na tayong kakompetensya niyan. Wala na nga. Magandang balita yan para sa atin. Gusto mo, samahan kitang mamili? Wag na. Walang magbabantay sa bata. Eh di dalhin na lang natin. Tapos kain tayo sa labas pagkatapos.
Hindi pwede. Kailangan kong maglinis dito sa bahay pagkatapos kong mamili. Bakit? Maayos naman tong bahay ah. Darating mamayang hapon sina mama at papa. Gusto raw nilang bisitahin ang apo nila. Kaya kailangan kong linisin lahat ng sulok para wala silang masabi. Eh di ba kakabisita lang nila last week? Namiss nila yung bata eh. Wala tayong magagawa. Tignan mo nga naman. 3 years ago, tutol na tutol sila sa pagsasama natin. Pero ngayon, hindi na sila magkandaugaga sa anak natin. Ibig sabihin lang nun, napatunayan na natin sa kanila na tama ang ginawa nating desisyon. Tama na ipinaglaban natin ang isa't isa. Wala pa tayong napapatunayan, Han. Sa estado natin ngayon, hindi ko pa masasabi na may napatunayan na tayo. Lumambot lang ang puso ng mga magulang mo dahil nagkaroon sila ng apo. Pero sa tingin ko, kung hindi tayo nagkaanak, hindi pa rin magbabagong isip nila. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ako mismo, hindi satisfied sa kung ano meron tayo eh. Nangako ako sa'yo na bibigyan kita ng maayos na buhay. Pero tignan mo, hindi ko pa yung nagagawa hanggang ngayon. Maayos naman ang buhay natin ngayon ah. Oo, maayos nga pero malayo naman sa ipinangako ko noon. Hindi ito yung buhay na inaasam ko para sa atin. Siguro nga wala pa tayo sa buhay na inaasahan mo. Pero darating din tayo doon. Marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa tayong oras para mas mapabuti pa ang buhay natin. Kung sa bagay, tama ka. Tsaka bigla kang out of character ah. Hindi ba dapat ako yung praning tapos ikaw yung nagbibigay ng assurance sa akin? Di ba ang motto mo nga sa buhay? Huwag problemahin hanggat hindi pa dumarating. Bakit biglang yan ang iniisip mo ngayon? Naisip ko lang kasi na sa 3 taong pagsasama natin, dapat kahit papano may maipakita na tayo sa mga tao na pagbabago. Pero tingnan mo, hanggang ngayon wala pa akong maayos na trabaho. Medyo nakakahiya lang sa parte ko dahil marami rin ako ipinangako sa mga magulang mo. Hinahanap na ba nila yung mga pangakong yun? Hindi naman, di ba? Hindi rin naman ako nagrereklamo sa estado ng buhay natin ngayon. Ang mahalaga sa akin, maayos tayong pamilya. Isa pa, masaya na rin sina mama at papa na may apo na sila. Yung mga pangakong sinasabi mo, sabay na lang nating gagawin sa mga susunod pang taon. Tama ka. Hindi ko nga ugali na problemahin yung mga problemang hindi pa dumarating. Pero pangako ko sa iyo, Han, maghahanap ako ng mas maayos na trabaho. Tutuparin ko mga pangako ko sa iyo at sa mga magulang mo. Basta lagi mong tandaan, nandito ako na nakasuporta sa iyo. Salamat. O siya, sige, alis na ako. Han, ikaw na lang kaya maglinis ng bahay habang namimili ako para wala akong masyadong isipin pag uwi ko. Oo sige, ako nang bahala. Mag-iingat ka. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Salamat, Han. Alis na ako. Papa Dudut, tinupad naman ni Lowell ang pangako niya sa akin. Nakahanap siya ng trabaho sa isang opisina. Katuwang ang passive income na natatanggap namin mula sa sari-sari store ko ay malaki ang naitulong ng trabaho ni Lowell para mabigyan namin ng komportableng buhay ang anak namin. Unti-unti ay napatunayan namin sa aming mga magulang na kaya na naming tumayo sa sarili naming mga paa. Sa mga sumunod na taon ay naging tahimik ang buhay ng pamilya namin, Papa Dudut. Mas napalago ko pa ang maliit kong sari-sari store. Mas napalaki ko ng bahagya ito kumpara noong nagsisimula pa lamang ako. Damang-dama ko na noon ang pagiging may bahay ko kung saan ako ang nagpo-provide ng kalinga sa mag-ama ko. Wala na akong mahihiling pa noon kundi ang magpasalamat na lamang sa Panginoon dahil may stable na kaming buhay. Lalo kaming nagpasalamat noong nadagdagan pa kami at magkaroon ng pangalawang anak ni Lowell. May mga maliliit na problema man na dumarating ay agad din naman naming naaayos. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Taong 2020 ay binalot ng virus ang buong mundo. Nagkaroon ng pandemya at kabilaan ang nangyaring lockdown. Doon na po nagsimulang dumating ang mga sanga-sangang problema sa buhay namin, Papa Dudut. Mga problemang hindi ko lubos maisip na mangyayari sa aming dalawa ng mga panahong yon na halos magpagiba ng aming relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Malinaw pa sa alaala ko kung paano binago ng COVID-19 ang Pilipinas. Sobrang takot ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Noong magsarado ang mga border sa bawat lugar ay isa rin ako noon sa mga nagpanic buying dahil sa lockdown. Lahat ay naging praning dahil sa takot na baka mahawaan sila ng virus. Dahil sa pandemic ay nawala ng trabaho ang asawa ko. Mabuti na lamang at may sari-sari store kami na siyang pinagkukunan namin ng panggastos noon. Kinailangan lang naming sumunod sa protocol na inutos sa aming sari-sari store owners tulad ng paglalagay ng plastic cover sa harapan ng store para makaiwas sa hawaan. Dahil ako ang namamalengke at lumalabas ng bahay noon ay sa akin nakapangalan ng quarantine pass na ibinigay sa household namin, Papa Dudut. Isa lang kasi bawat pamilya ang pwedeng lumabas noon maliban sa frontliners. Nang mga panahon na yon, isa rin ang pinsang ko na si Abigail sa mga nawalan ng trabaho. Sa probinsya nakatira ang pamilya niya at nangungupahan lamang siya sa Maynila dahil nandito ang trabaho niya. Sa akin po siya humingi ng tulong noong mga unang buwang pag-usbong ng pandemic. Noong naubos na ang ipon niya ay hirap na siyang makabayad sa renta na tinutuluyan niya. Kahit na pinagsabihan na ng gobyerno ang mga landlord na bawal ang maningil ng mga panahong yon ay pilit pa rin sinisingil ng landlord niya si Abigail hanggang sa mapalayas siya sa inuupahan niya. Dahil walang mapuntahan at dahil na rin sa awa ay kinupkup namin pansamantala si Abigail, Papa Dudut. Ang ganda naman pala ng bahay niyo, Ate Gwen. Pagpasensyahan mo na at maliit lang tong bahay. Naku, walang problema sa akin. Kahit dito lang ako sa lapag matulog, okay lang sa akin. Ang mahalaga, meron akong matutuluyan. Negative ka naman sa COVID, di ba? Oo, kakapatest ko lang. Negative naman, wala akong virus. Mas mabuti na yung sigurado. Kailangan ko mag-ingat eh. Alam mo na, may mga anak ako. Naiintindihan kita, ate. Mahirap ang mahawahan ng sakit ngayon. Tsaka, sobrang praning ng mga tao ngayon, bumahing ka lang, iisipin nila may COVID ka na. Nakakatakot yung COVID na yan. Nakakatakot talaga. Ang dami ng kaso niyan ngayon. Napanood ko nga sa balita, marami na raw namatay dahil sa virus. Nakakalungkot nga eh. May katrabaho ko nakamamatay lang last month. Ang hinala nila, nagka-COVID daw siya kasi may mga sintomas siya. Ayun, hindi na siya nagkaroon ng maayos na burol. Kaya dapat todo ingat tayo pagdating talaga dyan. Laging maghugas ng kamay at gumamit ng face mask kapag lumalabas. Oh, lumabas na sa kwarto ang kuya mo. Kagigising mo lang, Han? Oo, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Eh kasi naman kung kailan oras na ng pagtulog saka ka naman nagkape. Oo nga eh, hindi ko na talaga uulitin yun. Ay nga pala, ipapakilala kita sa pinsan ko. Ito si Abigail. Good morning po! Good morning din. Siya yung sinasabi mong pinsan na titira muna rito sa bahay? Oo, siya nga. Pasensya na po kung makikisiksik ako sa inyo. Kailangan ko lang talaga ng matutuluyan. Walang problema ron. Welcome ka rito sa bahay. Salamat, kuya. Nawalan ka rin ba ng trabaho tulad ko? Oo eh. Kinailangang magsara nung pinagtatrabahuhan ko kasi wala nang kinikita. Pareho pala tayo. At least, may kasama na akong tambay dito sa bahay. Pero naghahanap na po ako ng trabaho online. May mga nakita akong work from home na pwedeng pasukan. Kumusta? May napasukan ka na sa mga nahanap mo? Wala pa, ate. Pero nakapag-apply na ako sa iba. Kung ganon habang wala ka pang trabaho, pwede kang tumao sa sari-sari store or magbantay sa mga bata. Di bale, bibigyan kita ng sweldo? Naku, kahit wag na, ate. Sabihin na lang natin na yun ang kapalit ng pagtira ko pansamantala dito sa bahay nyo. Naku, hindi. May mga pangangailangan ka rin. Kailangan mong kumita kaya mas maganda na yung bibigyan kita ng sweldo kapalit ng pagtulong mo. O sige, ate, kung yun ang gusto mo. Oo, yun talaga ang gusto ko. Tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Kumain ka na ba, Abigail? Hindi pa, kuya. Hindi ka pa ba kumain? O siya, mag-almusal muna tayo. Sandali, puntahan ko lang yung mga bata. Samahan na kita, ate, para naman makilala ko yung mga pamangkin ko.
O sige, halika. Doon yung kwarto nila. Dahil nakakulong sa loob ng sarili naming bahay ay wala na kaming ibang ginawa noon kundi ang manood lamang at libangin ang mga sarili namin, Papa Dudut. Mabuti na lamang at marami ng palabas na mapagpipilian online na pwedeng panoorin anytime. Araw-araw kaming nag-aabang noon ng balita sa 24 oras at sa saksi sa GMA kung hanggang kailan matatapos ang lockdown. Nang time na yon, Papa Dudut, ay mabilis na sumikat ang mga online business. Naisip ni Lowell na sumabay noon sa trend. Kaya sinubukan niyang magluto ng mga silog na nung una ay binebenta niya sa mga kapitbahay namin. Dahil marami noon ang hindi makalabas dahil sa takot ay malaki ang naitutulong ng silog business ni Lowell para sa mga taong ayaw nang lumabas. Nagsimula niya itong i-post sa kanyang Facebook hanggang sa gumawa na kami ng page para dito. Sumikat ang silog ni Lowell. Sa mga sumunod na linggo ay nagsunod-sunod na ang mga natatanggap niyang orders. Busy naman ako sa sari-sari store ko ng mga panahon na yon. Kaya si Abigail ang naging kaagapay ni Lowell sa kanyang negosyo. Habang nagdi-deliver si Lowell ng pagkain ay si Abigail naman ang tumatanggap ng orders. At siya na rin ang nagluluto paminsan-minsan. Abigail, paabot naman ako ng kawali dyan. Ito po, kuya. Salamat. Ako na magluluto ng tapa. Ilan ulit yun? 10 order po, tapos 6 na order naman ng longganisa. Sige, ipack mo na yung mga naunang naluto para ma-deliver ko na kagad pagkatapos ko rito. Eto na, patapos na. 3 tosilog, tapos 1 hot silog para kay Ma'am Lydia. Mukhang marami kayong orders ngayon ah. Oh Han, ikaw pala. Oo, marami nga. Ewan ko anong meron ngayon. Bigla na lang nagsunod-sunod yung mga umorder. Nag-viral kasi yung post ng kapitbahay natin. Nagustuhan niya yung tapa tapos pinost niya sa Facebook. Talaga? Sinong kapitbahay? Yung anak ni Ate Annette. Nirecommend kasi niya yung luto mo sa friends niya sa social media. Aspiring food vlogger yun eh. Gawa na rin ng pandemic. Nako, edi kailangan pala natin magpasalamat sa kanila. Hayaan mo, padadalan ko sila ng tapa bukas. Mabuti pa nga. Gusto mo tulungan ko na kayo dyan? Wag na Han, kain na namin ni Abigail to. Madali na lang to sa amin, Ate Gwen. Mukhang mabilis kang natuto ah. Sabi mo sa akin hindi ka marunong magluto. Tinuruan ako ni Kuya Lowell eh. Tsaka, prito-prito lang naman. Kayang-kaya. Siyempre ako mentor niyan eh, kaya mabilis natuto. Ano Abigail, alam mo na kaibahan ng sunny side up saka over easy? Opo, Kuya. Yung sunny side up, hindi binabaligtad. Yung over easy naman, yun yung finiflip pero kailangan runny pa rin yung pula ng itlog. Very good. Yung sunny side up kasi pang silog, samantalang yung over easy naman pang sandwich yun. Ganun ba yun? Hindi ko alam yan ah. Ako kasi, basta makapagprito lang okay na. Magaling talaga magturo si Kuya Lowell. Hindi lang magaling, masarap pa. Oo naman, masarap talaga ako. Lo, yung luto mo, hindi ikaw. Ang filler mo ng slide doon, Kuya ah. Ay, sorry. Akala ko ako'y tinutukoy mo eh. Hay nako, magluto ka na lang ng tapa dyan. Patunayan mo sa mga bagong customer na masarap nga yung trending na tapa mo. Siyempre masarap to. Masarap yung nagluluto eh. Mukhang close na close talaga kayong dalawa. Palabirutong si Kuya Lowell, ate eh. Sinabi mo pa, mahirap yang kausapin ng matino. Lahat na lang laging ginagawang biro. Masyado na kasi maraming problema ngayon sa mundo. Minsan kailangan din natin patawanin mga sarili natin. Tama nga naman. O siya, maiwan ko na kayo dyan. Tatambay na lang muna ako sa store. Sige ate. Tawagin nyo lang ako kapag kailangan nyo ng tulong. Huwag mo na kaming alalahanin dito Han. Oo te, kain na namin to ni Kuya Lowell. Okay, kayong bahala. Kapansin-pansin ang pagiging komportable ni Abigail kay Lowell, Papa Dudut. Nung nagkaroon nga siya ng higit 5,000 kita sa isang araw noon ay nagdiwang pa silang dalawa.
Masaya naman ako para sa asawa ko dahil successful ang tinayo niyang online business. Hindi ko na lamang binigyan ng mali siyang pagiging sweet nila sa isa't isa dahil ng time na yon. Naisip ko na lamang na masaya silang dalawa dahil silang partner sa pagluluto at matagumpay ang ginawa nilang negosyo. Sweet naman talagang tao si Abigail at bata pa lamang kami ay nakitaan ko na siya ng kabaitan. Tahimik lamang siya noon pero marunong makisama at makibagay kaya hindi na bago sa akin kung naging close man kaagad sila ni Lowell. Pero noong napansin kong nagsimula ng maging cold sa akin si Lowell ay kinabahan na ako sa mga nangyayari. Mas marami na kasing inilalaan na oras si Lowell noon kay Abigail kumpara sa akin. Sila palagi ang nagpaplano kung anong mga pagkain ang pwede nilang iluto. Silang dalawa lang din na nagkwekwentuhan tungkol sa mga kakaibang customers nila o kung papaano ang naging takbo ng araw nila. Para bang naitsapwera na ako sa sarili kong pamamahay. Sinubukan kong huwag magselos kahit na iba na ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka naiinggit lamang ako noon dahil mas malapit na ang loob ni Lowell kay Abigail kesa sa akin. Sinubukan ko rin noong tumulong sa negosyo ng asawa ko pero wala pa ring nagbago. Parang mas pabor pa rin siya kay Abigail. Hanggang sa napatunayan ko na totoo ang mga kutob ko noong nahuli ko ang pinsan ko at ang asawa ko na ng mga panahong yon ay parehong may ginagawang milagro sa loob ng pamamahay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para akong baliw na nagwala noon, Papa Dudut, kahit na madaling araw na ng time na yon. Sa bunot, suntok at tadyak ang natanggap ni Lowell mula sa akin noong makita ko silang naka-underwear lamang ni Abigail sa loob ng banyo. Hindi ko rin pinalampas si Abigail dahil maging siya ay nakatikim sa akin. Kung paano ang napapanood ninyo sa mga viral na video na nagwawalang legal wife ay ganon mismo ang itsura ko noon, Papa Dudut. Nang araw ding yon ay agad kong pinalaya sa pamamahay namin si Abigail. Wala na akong pakialam noon kung may malilipatan man siya o wala. O kung mahawaan man siya ng virus. Basta ang gusto ko lamang ay lumayas na siya bago pa man niya sirain ang pamilya namin. Pasalamat na lang si Abigail dahil sinasahuran siya noon ni Lowell. Kahit papaano ay may dala siyang pera sa pag-alis niya. Isa pa ay wala siyang gastusin noong nakatira siya sa amin dahil libre ang lahat sa kanya. Kaya naman sigurado ako na may pera siya na naitabi. At kung wala man ay wala na akong pakialam. Pagkatapos ng pangyayari, nabalitaan kong lumipat si Abigail sa isang mumurahing boarding house na malapit lang din sa amin. Ilang araw din kaming hindi nag-usap ni Lowell. At sa mga araw na yon ay paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin ang asawa ko. Nirasunan niya ang ginawa niyang panluloko at nangako siyang hindi na ulit pa uulit sa mga ginawa niyang kasalanan noon. Han, ang sarap nitong niluto mo. Teka, wala ka ng ulam. Lagyan kita sa plato mo. Ayan, kain ka lang, Han. Hindi mo pa rin ba ako kikibuin hanggang ngayon? Han naman, kausapin mo na ako. Alam kong galit ka, naiintindihan kita. Naiintindihan? Ngayon mo lang ako naiintindihan kung kailan galit na ako? Bago ka nagloko. Hindi mo ba inintindi o inisip man lang kung ano yung maaaring mangyari dahil sa pagtataksil mo? Inaamin ko naman na nagkamali ako. Kahit hindi mo aminin. Mali ang ginawa niyo ni Abigail, Lowell. Kaya huwag kang umasta na parang utang na loob ko pa sa'yo na umamin ka sa ginawa niyong kalaswaan. Anong gusto mo, maging proud ako na aminado kang manluloko kang hayop ka? Isa pa, hindi ka umamin. Nahuli kita. Han, hindi nang ibig ko sabihin. Nagkamali ako, oo. Kaya nga humingi ako ng tawad sa'yo.
patawarin mo na ako sa nagawa ko. Huwag mong itrato tong issue natin na parang nakabasag ka lang ng pinggan. Anong tingin mo, isang sorry lang maaayos na lahat? Hindi ganun yun, Lowell. Kasi ibang bagay ang binasag mo. Alam mo kung ano? Yung tiwala ko sa'yo, yung pagmamahal ko, yung pagkakakilala ko sa pagkatao mo, lahat yun sinira mo. Alam ko naman na hindi ganun kadaling maayos tong gulong pinasok ko. Pero subukan naman nating ayusin. Please. Hindi natin to maayos hanggat kumukulo ang dugo ko sa'yo. Makita ko lang yung pagmumukha mo. Nagngingit-ngit na ako sa galit. Bumabalik agad sa isip ko yung nakita ko. Dito pa mismo sa pamamahay natin. Sa parehong bubong kung saan natutulog ang mga anak natin. Paano mo yun nagawa? Napakawalang iya mo! Huminahon ka. Baka marinig tayo ng mga bata. Bakit nahihiya ka? Ngayon nahihiya ka sa mga anak mo. Pero nung magkasama kayo ni Abigail sa CR, ni katiting nahiya, hindi ka man lang dinapuan? Ayoko lang isipin ng mga bata na nag-aaway tayo. Iniisip mo na yung mga bata ngayon? Talaga? Nasa isip mo ba yung mga anak mo nung niluluhuran ka ni Abigail? Nasaan sila nun, Lowell? Ha? Nasaan? Alam mo kung bakit lalo akong nagagalit sa'yo? Kasi grabe ka kung maghugas kamay. Please lang huwag mong gamitin ang mga anak natin para lang ihingi ng kapatawaran yung ginawa mong kawalang iyaan. Mas dinadagdagan mo lang ang galit ko sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Umaamin na nga ako sa kasalanan ko, galit ka pa rin. Inaayos ko na nga itong problema natin, hindi pa rin mawala yung galit mo. Ano ba talaga, Gwen? Sabihin mo, ano bang kailangan kong gawin? Huwag kang magloko. Huwag mo akong pagtaksilan. Huwag mo akong lukuhin. Yun yung mga dapat na ginawa mo. Yun dapat ang ginagawa ng matinong tao. Maging tapat kang asawa, yun lang ang gusto ko. Huwag kang magalit na galit ako sa'yo. Itong galit na nararamdaman ko, itong ginagawa kong pagtrato sa'yo, natural lang na reaksyon to ng taong niloko. Han, sorry. Paniwala ka sa akin. Sobrang laki ng pagsisisi ko sa nagawa ko. Sorry kung hindi ko napigilan ng sarili ko. Sorry kung hindi ko inisip yung mararamdaman mo. Sorry. Sorry talaga. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Di ba kukulang ba ako sa'yo? Hindi na ba ako sapat para sa'yo? Hindi. Huwag mong isipin yan. Mahal kita, Han. Pero bakit? Bakit niyo ginawa sa akin to ni Abigail? Bakit kailangan kong maranasan tong ganitong klase ng sakit? Ipaliwanag mo sa akin bakit? Hindi ko alam. Wala akong may sasagot sa tanong mo. Pero hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong pagsisihan ng ginawa ko. Kung gusto mo akong saktan para mabawasan yung sakit na nararamdaman mo, saktan mo ako. Basta, parang awa mo na. Huwag mo akong sukuan. Panahon lang ang makakapagsabi niyan. Maiwan na kita. Tapos na akong kumain. To be fair, Papa Dudut ay bumawi naman si Lowell ng mga sumunod na buwan. Nakita ko naman ang ginawa niyang effort para mapatawad ko siya. Sa huli ay pinatawad ko rin si Lowell at binigyan ko siya ng second chance. Hindi rin po kasi magandang makita ng mga anak namin na lagi kaming magkaaway na dalawa. Hindi healthy sa isang pamilya kapag nag-aaway ang mga magulang, kaya pinilit ko ang puso ko na magpatawad. Pagkalipas ng isang taon ay medyo lumuwag na ang restrictions sa lugar namin. Paunti-unti ay dumarami na ang mga lumalabas. Unti-unti na rin nagbukas ang ilang mga establishments sa area. Ipinagpatuloy ni Lowell ang silog business niya dahil malakas ito sa masa. Nang time na yon, dahil nami-miss na niya ang paglabas-labas, ay palihim nang nakikipagkita si Lowell sa mga kaibigan niya para makipag-inuman. Bawal pa dapat ang lumabas noon, pero dahil bumababa na ang kaso ng COVID ng panahon na yon ay hindi na rin sila masyadong istrikto sa lugar namin. Hinayaan ko na lamang din ang asawa ko sa gusto niya. Basta ang mahalaga ay nagsusuot siya ng face mask kapag lumalabas. May dala din siyang alkohol at sinabihan ko rin siya na gumamit ng sariling baso kapag nakikipag-inuman. Agad ko ring pinagsisihan ang pagpapabaya kong yon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay nakatanggap na lamang kami ng balita na isa sa mga kainuman ni Lowell ang nag-positive sa COVID.
Dahil dito ay na-quarantine ang mga taong nasa inuman at laking gulat ko na lamang noong nalaman kong isa rin pala si Abigail sa mga na-quarantine. Papa Dudut. Hello, Han? Kanina pa kita tinatawagan. Bakit ngayon ko lang sumagot? Sorry, nilipat kasi kami mula sa tinutuluyan naming quarantine area eh. Pinalipat ako sa ibang ospital kasama yung mga tulad kong hindi severe ang symptoms. Inaantay lang namin yung resulta. Ay, nabalitaan pala ako. Totoo ba yung nalaman ko? Totoong alin? Ano bang nabalitaan mo? Kasama sa mga nag-positive si Abigail? Saan mo naman nalaman yan? Nalaman ko sa tsahin na nakainuman nyo. Sagutin mo ako, Lowell. Magkasama ba kayo ni Abigail nung gabing yon? Han, huwag ka magagalit. Magpapaliwanag ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Magkasama kami pero walang nangyari sa amin. Sa tingin mo paniniwalaan ko pa yung sinasabi mo? Itinago mo nga sa akin na nakikita pala kayong dalawa sa likuran ko. Alam mo, ubos na yung natitirang tiwala ko sa'yo, Lowell. Huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa rito sa bahay kapag gumaling ka dyan sa sakit mo. Naman, huwag naman ganyan. Totoo naman na walang nangyari sa amin ni Abigail nung gabing yun eh. Karma nyo na rin siguro na tinamaan kayo ng COVID. Mga wala kayong hiya. Ang kakati nyo. Please, maniwala ka sa akin. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yun nangyari. Nagkasama lang kami sa inuman. Yun lang yun. Dapatin mo nga ako. Mahal mo pa ba kami ng mga anak mo? Oo naman. Mahal na mahal ko kayo. Bakit naaati mo pang gawin to sa amin? Bakit ka pa nakikipagkita sa Abigail na yon? Kung mahal mo kami ng mga anak mo, bakit hindi mo maiwan-iwan yung babaeng yon? Han, sorry. Sorry na naman? Lagi na lang sorry ang sagot mo sa pagtataksil mo. Bakit? Dahil inaasahan mong patatawarin kita? Hindi na. Sa pagkakataong to, wala na akong kapatawarang ibibigay sa'yo. Kahit mamatay ka pa sa COVID ngayong araw na to, hindi na kita mapapatawad sa ginagawa mong pananakit sa damdamin ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ginawa mo kung ganito, Lowell. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakapagbitaw ng mga ganitong masasakit na salita. Babawi ako. Please, antayin mo akong gumaling. Babawi ako sa inyo. Wala ka nang mababawi sa amin. Sobra-sobra na ang sakit na binigay mo sa akin. Hindi ka pa nakontento? Dinamay mo pa kami dyan sa virus na yan? Nang dahil sa'yo, naka-home quarantine kami ng mga anak mo. Alam mo bang hindi kami makalabas ngayon? Sarado ang store. Di wala kaming mapagkunan ng panggastos. Sasabihan ko si mama na magpadala ng grocery dyan. Huwag na. Tinutulungan na kami ng mama at papa ko. Pagkatapos ng quarantine namin, doon muna kami uuwi sa kanila. Naman, huwag mo namang ilayo sa akin ang mga anak natin. Hindi ko inilalayo sa iyo mga anak mo. Ikaw mismo ang gumawa nun nung pinili mo si Abigail kesa sa amin. Hindi totoo yan. Kayo pa rin ang pipiliin ko. Hindi ko kayo pagpapalit kanino man. Nagawa mo na, Lowell. Ipinagpalit mo na kami sa Abigail na yon. Simula nung araw na may nangyari sa inyo hanggang sa araw na magkita kayo ng palihim, ipinagpalit mo na kaming mag-iina mo. Parang awa mo na. Hindi ako mabubuhay kapag iniwan niyo ako. Mas mabuti yon para hindi lang ako ang nagdurusa sa ating dalawa. Papa Dudut, hindi natuloy ang mga planong sinabi ko kay Lowell. Noong lumabas kasi ang resulta ng RT-PCR test na hinihintay niya sa ospital, noong huli kaming mag-usap ay nalaman namin na positive si Lowell sa COVID. Karamihan sa mga nasa inuman ay positive din at isa na nga sa mga yon ay si Abigail. Ang galit ko noon ay biglang napalitan ng concern. Alam ko kasi na marami nang namatay dahil sa COVID at natatakot ako na mangyari yon sa asawa ko. Kaya kahit magkalayo ay pilit ko noong kinukuha ang mga update tungkol sa kalagayan niya. Natatawagan ko naman siya noon, Papa Dudut, at wala siyang masyadong sintomas maliban sa wala siyang pang-amoy at panlasa. Nangako naman na magpapagaling si Lowell at uuwi rin sa lalong madaling panahon. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na makontak si Lowell, Papa Dudut. Isang nurse ang sumagot sa tawag ko noon at sinabihan akong
Pinasukan ng tubo si Lowell dahil hirap na raw siyang huminga. Nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang masamang balitang yon, Papa Dudut. Gusto ko na noong magpunta sa ospital para i-check ang asawa ko pero hindi ko naman maiwanan ang mga anak ko. Isa pa ay naka-home quarantine din kami ng mga oras na yon. Lumipas nga ang ilang araw ay wala na akong natanggap na balita mula sa asawa ko. At ang sumunod na balita na dumating sa amin ay patay na si Lowell. Agad siyang pinakremate at abo na siya noong muli ko siyang nakita. Sobrang sakit sa puso dahil napakabilis ng mga pangyayari. Nag-away lamang kami noon sa cellphone tapos ay bigla ko na lamang nalaman na wala na pala siyang buhay. Gusto kong magwala, gusto kong humaguluhol, gusto kong ilabas ang emosyon na nararamdaman ko noon pero kailangan kong magpakatatag para sa mga anak ko. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ko ring maging si Abigail ay patay na rin, Papa Dudut. Iyon ang naging bunga ng pagtataksil nila. Hindi ko alam kung yun ba ay matatawag na karma. Pero kahit gaano kalaki ang galit ko sa asawa ko noon ay masakit pa rin para sa akin ang bigla niyang pagkawala. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ang puso ko. Nagluluksa sa pagkawala ng asawa ko at nagluluksa sa katotohanang nagawa niya kong lokohin para sa babaeng itinuring kong pamilya. Pero wala na silang pareho kaya wala na ring sense kung magtanim pa ako ng galit, kaya sa huli mas pinili ko na lamang ang magpatawad. Ngayon ay pilit akong buwabawi sa buhay. Ginagawa ko ang lahat bilang single mom para mapunan ang pangangailangan ng mga anak ko. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay nakapulutan ng aral ng ating mga kabarangay kahit na papaano. Magandang araw po sa inyo at nawa ay patuloy na mamayagpag ang Barangay LS at ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso, Gwen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1